Sa pagre-reveal nga ng huling gear ni Luffy o yung awakening ng Devil Fruit niya na Hito-Hito no Mi Model Nika, marami nga ang nagtataasan ng kilay. Dahil kung ito na nga ang pinakamalakas na power ni Luffy, ang magiging tanong na nga ngayon ano pa kayang kakayanan ang pwedeng tumapat sa lakas na meron siya? May mas lalakas pa bang kakayanan dito? Dahil alam naman nating lahat na ang natitira na lang ng mga major villain sa kwento netong One Piece tatlo na lang. At ito nga sila Fleet Admiral Sakazuki, Blackbeard at Im-sama. Ngayon ano kaya ang may papakita nila sa ating kakayanan na pwedeng tumapat sa Sun God Nika form ni Luffy? Bali may tatlo nga akong naiisip na kakayanan na kayang tumapat sa Sun God Nika form. At ito nga yung awakening ng Lugia Devil Fruit, yung Advanced Conqueror Saki, at lastly yung Power of God. So unahin na natin pag-usapan yung awakening ng Lugia Devil Fruit. Bakit kung nga sa ating theory ipatakas sa D5 ni Luffy? Para umpisahan nito balikan na natin ang chapter 1 to Sun 70. Sinabi natin pinakaling tao sa mundo ng One Piece si Zephyr ang ayaw na ang Devil Fruit even in Nika Zoan. As long as may factor ng Lucian user nito, pwede sila nag-replicate na yung Devil Fruit nila. Sa mga siya ay nanakula ang Devil Fruit o makakalitin na siya at ito ay inilapad ng God. Para makita ng Devil Fruit sa Fancy User. Pero yung ayaw na ang user nito. Ngayon ito ang Lugia Devil Fruit ay nilapad ng Devil Fruit. Ino ay sa minutes power. Pero yung Lugia Devil Fruit ay inisipin ba yung mga mga user. Since lang pupusan ng produce ng mga Devil Fruit nila. Example sa Sasuke. Meron gusto na specific na ito ang mga produce ng magma sa Sasuke. Wala nang limit kaya i-produce na magma. Same sa mga Lugia Devil Fruit kaya lang sabo o ni LPG. Wala nang specific na sinabi na pwede silang maubusan ng apoy o ng yelo. Kaya nga nag-make sense na itong pangarap ni Lilith na Eternal Flame hindi magawa-gawa ni Vegapunk. Since kung kaya nga niyang ma-replicate ang isang Lugia Devil Fruit na may limitless power, no doubt na kaya niya na ring makagawa ng Eternal Flame o ng walang katapusang apoy, 'di ba? So ano bang pinopoint ko dito? Ang gusto ko ngang ipunto kung nakita na natin yung awakening ng isang Paramecia at Zoan Devil Fruit at madali lang itong nagagaya ni Vegapunk, bakit hindi pa ipinapakita itong awakening ng isang Lugia Devil Fruit? Sa tingin ko nga ito yung huling baraha ni Oda. Dahil every time nga na may power up itong si Luffy, tinatapatan ito ni Oda ng isang power up mula sa kalaban niya. Pansin nyo? Example nung inintroduce sa atin ni Luffy itong Gear 4. Tinapatan nga ito ng introduction ng Awakening Devil Fruit ni Doflamingo para mag-match yung laban nila. Pagtapos nga neto si Katakuri naman ang nakalaban niya. Pinakita nga sa atin ni Luffy na meron palang iba't ibang types ang Gear 4 na tinapatan naman ng introduction ng Advanced Observation Haki ni Katakuri. Ganun din sa naging laban ni Luffy kay Kaido. Inintroduce nga sa atin ni Luffy itong Advanced Armament Haki na kayang makadamage sa internals. Tinapatan nga ito ng introduction ng infusion o ng pagko-quote ng Conqueror Saki ni Kaido. In short, sa bawat power up na may papakita ni Luffy, laging may ini-introduce sa atin si Oda na power up naman para sa magiging kalaban niya. Kaya naman itong Gear 5 nga probably na yung awakening ng Lugia Devil Fruit ang tingin kong i-introduce sa atin ni Oda sa pamamagitan ng mga admirals. Dahil kilala naman natin itong mga admirals at nakita na nga natin silang lumaban sa Marineford War. 'Di ba? Halos lahat nga sa kanila mga Lugia Devil Fruit users. Kaya naman ang mag-introduce nga ng panibagong power up sa mga Lugia user na admirals, paniguradong panibagong pagsubok ito para kay Luffy. Ngayon mapunta naman tayo sa Advanced Conqueror Saki. Marami nga ang nalilito kung yung infusion ba o yung pagko-quote ng Conqueror Saki Advanced Conqueror Saki ba talaga ang tawag dito? Yes, yung pagko-quote nga na ginagawa nila Kaido at Luffy sa laban nila Advanced Conqueror Saki nga ang tawag dito. Since yung term nga na Advanced Conqueror Saki short term lang sa pinahabang salita na Advanced Conqueror Saki technique. Kumbaga tinanggal lang yung word na technique, pero literal na technique ito ng Advanced Conqueror Saki. Kaya naman yung nakita nyo ngang observation killing na ginawa ni Shanks sa Film Red, kung saan nakokontrol niya yung presensya niya para hindi gumana sa kanya ang future sight, Advanced Conqueror Saki pa nga rin ang tawag sa technique na to. Ngayon yung nakita naman nating pagtutok ni Shanks ng Conqueror Saki niya specifically kay Green Bull sa Wano, pwedeng part pa nga rin ito ng Advanced Conqueror Saki. Sa tingin ko nga dahil sa base itong power ni Shanks sa Conqueror Saki, marami pa siya
siyang ipapakita sa atin na technique na related sa Advanced Conqueror Saki. At dahil nga sa mas mataas ang hierarchy ng Haki kesa sa Devil Fruit powers, sa tingin ko nga na isa rin itong advanced version ng Conqueror Saki sa pwedeng tumapat sa Gear 5 ni Luffy. Anyway, ngayon nga mapunta naman tayo sa huling power na pwedeng tumapat sa Gear 5 ni Luffy. At ito nga yung tinatawag kong Power of God. Alam naman nating lahat na itong Devil Fruit ni Luffy na Hito-Hito no Mi model Nika literal na merong lakas ng isang god. Since hango nga ito sa Sun God Nika, maraming ang kayang gawin itong si Luffy na halos god level na ang ipinapakita sa atin. Tulad ng kaya niyang humawak ng kidlat, mag-produce ng kung anumang isipin niyang bagay at iba pa. Ngayon ang magiging tanong sino ang kayang makatalo kay Luffy na isang god? Bale ang sagot nga dyan isa ring god syempre. Tulad ni Luffy na may power of God, sa tingin ko nga na ang pwede lang tumapat sa lakas niya yung karakter din na merong power of God. Ang tinutukoy ko nga itong si Im Sama. Nakita na nga natin yung glimpse ng kakayanan ni Im Sama. Kaya nga niyang bumura ng isang buong isla sa isang iglap lang. Literal ngang kaya niyang bumura ng kahit na ano sa history. Sa tingin ko nga kung ano man itong kakayanan ni Im Sama na hindi pa nare-reveal, posibleng God power din itong lakas na meron siya gaya kay Luffy. So in summary, tatlong power up na nga lang ang nakikita ko na pwedeng makatapat sa Gear 5 ni Luffy. At ito nga, lilinawin ko lang guys sinabi ko ngang makakatapat lang sa Gear 5 ni Luffy. At hindi ko sinabing makakatalo. Since alam naman natin na kada tumatagal ang laban at nakakagain ng experience itong si Luffy, mas lumalakas siya. Kaya naman itong awakening ng Lugia Devil Fruit, Advanced Conqueror Saki at Power of God na nga lang ang tingin kong pwedeng makapagpauga kay Luffy. Anyway, dito na nga nagtatapos itong maikling topic natin sa kung anong kakayanan na nga lang ba ang balakid kay Luffy para matawag siyang pinakamalakas sa mundo. Kung natripan nyo nga itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa atin. So yun lang.